Andito po si Representative Congressman Toby Tiangco ng Navotas Lone District po. Ayan. So, kamusta na po pala ang nangyaring budget or nagaganap na budget ngayon or magaganap na budget sa Kongreso? Yeah, nagsimula kami nung Monday. Opo. At may dalawang issue ako na ni-raise doon. No? Okay. Number one is yung budget ng House of Representatives, yung budget namin mismo. Hindi siya dumadaan sa parehong proseso na pinagdadaanan ng ibang mga ahensya. Okay. Kasi yung ibang mga ahensya, dalawang stage siyang pinagdadaanan nila. Isa yung budget hearing doon sa committee, which is pre-plenary. Ibig sabihin, bago pumasok sa plenaryo. No? At pangalawa is yung sa plenaryo. Kaya question ko, dahil yung budget ng House of Representatives, diretso na sa plenaryo. Ang malaking pagkakaiba ng dalawa, dahil doon sa pre-plenary o doon sa committee, doon yung napapanood ng ating mga kababayan na ang mismong tinatanong ng mga congressman ay yung cabinet secretary. Kasi doon sa budget hearing sa committee level, pwede magsalita yung cabinet secretary. Ngayon, pagdating sa plenary, di ba hindi na pwede magsalita yung cabinet secretary, na doon lang sila sa likod, at ang sumasagot is yung vice chairman ng Committee on Appropriations na assigned to defend that budget. No? So bakit napakahalaga ng pre-plenary muna? Kasi sa pre-plenary, doon pinapaliwanag ng lahat ng nagrepresenta ng budget is kung paano ginastos yung previous budget, for example, this year. Papaliwanag nila kung paano nila ginastos yung 2025 budget, ano ang status ng 2026 budget na kanilang ginagastosan, at pinakamahalaga is ano ang plano at programa nila for 2027 kaya sila humihingi ng ganitong halagang budget, di ba? So, parang, I mean, para maintindihan ng ating mga kababayan, parang ano yan eh, parang yung anak mo na magpapasukan, hihingi sa'yo ng panggastos, siyempre ang unang tatanungin mo is, paano ba ginastos yung budget ng isang taon? Allowance, gano'n. At tapos, sa tanong mo ngayon, kamusta ba yung pag-aaral mo ngayong taong to? Ngayon, pag nasagot niya, tsaka mo na sasabihin, o sige, magpatuloy ka ng pag-aaral kasi maayos naman yung ginagawa mo. Eh kung hindi pumapasok yun, malamang sabihin mo, Yeah, huwag ka muna mag-enroll, di ba? Yes. So, walang resulta. So, ganun po yun. So, ang masama doon sa House, hindi na sila dumadaan sa prosesong yun. Lumalaktaw na nila at pagdating sa plenaryo, sasabihin na lang nila, ito'y kailangan budget for 2027 without explaining paano ginastos yung 2025, paano yung ginagastos yung 2026, at ano ang plano at programa, kahit kailangan yung budget na yun. At number one yan. Number two, napakalaki kasi na dinadagdag ng budget ng House. Doon sa proposed NEP noong 2025, 16 billion ang NEP. Pero nadagdagan na 17 billion. So umabot ng 33 billion yung budget ng House. Ang problema pa doon, mas malaki yung dinagdag kaysa doon sa original. Doon sa original budget. Ngayon, pagdating sa 2026, ganun din, 16 billion, dinagdagan ng 10, so naging 26 billion. So ang lalaki ng halaga eh, di ba? So dapat ipaliwanag yan sa pre-plenary, doon sa committee level. Pero ayaw nila. Yun nga. So, kulang talaga po tayo sa transparency. Yes. Cathy, and di ba kung ayaw natin ng corruption, Opo. dalawang bagay ang mahalaga. Accountability, pero hindi mangyayari accountability kung walang transparency. So lahat ng bagay, kung lalabanan natin yung corruption, dapat magsimula sa transparency para we can hold these people accountable, tsaka natin malilimit o mahihinto yung corruption. Kaya lang, doon pala sa transparency, ayaw nila maging fully transparent doon sa budget mismo namin as House of Representatives. Pero gusto nila, yung ibang mga ehensya, sumunod sa prosesong gano'n. So may double standards, di ba? Ibig sabihin, dapat pareho ang pamantayan sa sarili namin at doon sa mga humihingi ng budget na maaprubahan doon sa House of Representatives. At dapat mas more nga. Tama ka. I mean, at the very least, dapat pantay. Pero since kami ang nag-a-approve, para mas mataas yung moral authority mo, dapat
walang double standards. Yes, tama naman po. Kasi po, 'di ba yun nga yung nagiging yung nagiging problema sa NEP kasi walang documents, no? Hindi nila paano niyo yan ino-audit? Wala talaga. Hindi, yun nga kaya napakahalaga. Yeah. Kasi yung NEP, libro siya na puro numero. Opo. Puro numero. Walang explanation ng mga programa, proyekto. So kaya napakahalaga ng pre-plenary budget dahil Yun magpresent yung talaga magre-present lahat. yung mga secretary doon sa kanilang mga nagawa noong nakaraang taon, yung ginagawa sa kasalukuyang taon, at yung mga plano nila para sa ating mga kababayan, kaya kailangan nilang gumastos ng ganitong halaga. Oh, wow. So kaya dyan po din, Kong Toby, pumapasok yung mga insertions. Hindi, Hindi later on pa yun. na Later on pa yun. Later Sa on BICAM pa pa yun. yun. Okay, BICAM sa pa yun. BICAM pa yun. Medyo huli pa yun sa Ah, proseso. okay. Ito na, nandito pa lang tayo sa step 1. Okay, okay.